appointed ang tao sa serbisyo ng gobyerno. Bayan muli. Haharapin natin. Sama-sama tayong babangon muli. Ang pangayan nila umabot sa pag-impeach ng House of Representatives sa Vice-Presidente. Bayad ng taxes. Kung saan-saan na lang tayong pinaghirapan. May pikon, definitely. Kasi ang tagal ko na nagbabayad ng taxes. Sana man lang tinapos man lang yung project. Total, pinatungan nyo naman na yung presyo ng materials. Kung tutuusin, marami sana tayong pera dahil masipag mga Pilipino. Kayo tumatanggap ng kontrata sa gobyerno. Ang gobyerno mo ay Pilipinas para sa Pilipino. Ang batas natin maganda, pero the implementation ay maganda. Ang nakukulong yung mga maliliit na tao lang. May bago na namang eksena laban ko sa korupsyon. Si dating House Speaker Martin Romualdez posibleng maging stake witness sa investigasyon ng bilyong-bilyong flood control corruption scandal. Ayon kay Palace Press Officer Yuse Claire Castro, ang Department of Justice ang magpapasya kung may tuturing siyang saksi ng Estado. Depende sa testimonyang iharap niya sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. Ang komisyong inatasang magbunyag ng katiwalian sa bilyong-bilyong flood control projects. Depende na po rin yan sa Department of Justice kung siya pa ay maituturing na isang state witness at ito naman po ay irerekomenda sa korte. So lahat po yan ay depende sa lahat ng mangyayari. So hindi pa po natin masasabi kung siya pwede maging state witness o hindi. Kung si Romualdez ang pinakamakapangyarihan sa Kongreso, kamag-anak pa ng Pangulo at siya mismo ang may hawak ng budget, paano siyang titistigo? Hindi ba't malinaw na siya dapat ang tinatanong at hindi pinoprotektahan? Noong October 14, umarap si Romualdez sa pagdinig ng ICI. Totohanan ba ang isusuko o pinagtatakpan ng koneksyon? Sa panahong binabaha ng korupsyon ng bayan, hindi natin kailangan ng mga saksi para linisin ang pangalan. Ano sa tingin niyo? Mahalin natin ang Pilipinas. Bangon bayan muli. Haharapin natin. Sama-sama tayong babangon muli. Mahigit 3 taon nang nasa pwesto si Marcos. Ngayon, hinaharap niya ang puot ng mga taong niloko ng mga opisyal ng gobyerno. Ang unang kalahati ng termino ni Marcos, pinutakte ng kaliwat kanang kontrobersya. Sama-sama po tayong babangon muli. Hanggang sa nabuwag ang unit team tandem nila ni Sara Duterte. We are not candidates anymore. Ang pangayan nila umabot sa pag-impeach ng House of Representatives sa Vice-Presidente. We have served as your speaker. Ang pinsan ni Marcos, si House Speaker Martin Romualdez na tinatawag ni Sara na tambaluslos, ang itinuturo na may pakana ng lahat. Tinawag si Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa tambaluslos dahil sa kanyang pagtulong sa mga nagugutom, may sakit, at nawalan ng hanap buhay. Frontrunner kasi ang Vice-Presidente sa surveys ng presidentiables sa 2028. At nasa laylayan si Romualdez na pinaghihinalaang pambato ni Marcos na papalit sa kanya sa Malacanang. Mas gugustuhin na po namin matawag na tambaluslos kaysa naman matawag na kawatan dahil sa pagnakaw sa kaban ng bayan. Paratang pa ng Vice-Presidente, may balak daw sina Marcos at Romualdez na ipadispatcha siya. May kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. Nagdilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. Kung ganun na lang kadali ang pagplano sa pagpatay ng isang presidente, paano pa kaya ang mga pangkaraniwan na mamamayan? Yung ganyang kriminal na pagtatangka ay hindi dapat pinapalampas. Yan ay aking papalagan. Anong kasalanan ko? Lalong lumala ang relasyon ng mga Duterte at Marcos nang arestuhin ng ama ng Vice-Presidente, si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Agad dinala sa daig. Yung Rodrigo Roa Duterte. At ikinulong si Duterte para panagutin sa mga patayang nangyari umano sa drug war ng kanyang administrasyon. Tuluyang bumagsak ang ratings ni Marcos kasunod nito. The past 3 years have been overshadowed by the Duterte arrest, by the Sara impeachment, and by the breakup of the unit team. So much so that it's becoming to define the Marcos administration. Dahil sa hidwaang ito, umalma ang mga taga-suporta ng pamilyang Duterte mula Davao hanggang the Netherlands. And that's not
looking good or somebody who wanted to revitalize the Marcos family name. Maging ang kapatid ng Pangulo na si Senator Amy Marcos hindi sang-ayon sa pagka-aresto kay Duterte. Naiyak ako at katulad ng marami na bigla kung bakit tinangay ang isang Pilipino, matanda na, may sakit, dinala sa ibang bansa. Sa kabila ng mga batikos, pinanindigan ni Marcos ang pangakong pagbabago. Binuo niya ang alyansa para sa bagong Pilipinas nitong nakaraang eleksyon. Maglalaban tayo ni Amy Marcos. Bumitiw sa alyansa si Senator Amy. Si Camille Villar naman, namangka sa dalawang ilog. Inendorso sila ni Sara at parehong nanalo. Sa natirang 10 kandidato sa pagkasenador ni Marcos, 5 ang nanalo. Sa 10 inendorso ng dating Pangulong Duterte, 3 ang pumasok sa Magic 12. Ang natirang 2 nanalo, si Senator Bam Aquino at Kiko Pangilinan, ay parehong miyembro din ng oposisyon. Itong midterm election, informal referendum siya on the performance of the administration and its popularity. It's a signal to Marcos himself to do better. Alam ng Marcos administration that they will have to work hard. It has to do something different. Dahil sa resulta ng halalan at surveys ng performance rating niya, may mga nagsasabi na lame duck na raw ang Pangulo. I have 2 conclusions with this election. Una, nagsawa na ang Pilipino sa politika. Sawan-sawa na sa politika. Yung pangalawa, disappointed ang tao sa serbisyo ng gobyerno. Hindi nila nararamdaman at masyadong mabagal ang galaw ng pagbubuo ng mga project. Ang mensahe sa amin lahat, hindi lang lamang sa akin, hindi sa aming lahat, tama na yung pamumulitika ninyo at kami naman ang asikasuhin ninyo. Ngayong hati ang mga alyansa sa Senado at Kamara, malinaw ang mensahe ni Marcos na isantabi ang politika para maatupag ang ipinangako niyang pagkakaisa. Pero sadyang marami ang hindi nakikinig. Mabilisang pinasa sa atin at ngayon tayo naman ang pinipilit at minamadali. I have the floor, Mr. President. I have the floor, Mr. President. Sa pagkahati ng Kongreso, naharang ang paglilitis kay Vice President Sara Duterte sa Senado. Umeksena ang Korte Suprema. The Supreme Court of the Philippines, or SC, has declared the articles of impeachment against Vice President Sara Duterte as unconstitutional. Itinapon sa archive ng mga senador na kaalyado ni Duterte ang impeachment complaint. 19 senators voted in favor of archiving the impeachment case against Vice President Sara Duterte, while only 4 senators voting against it and 1 abstention. Hindi na bago ang ganitong sitwasyon, yung pagbaha dito, pero may mga sasakyan pa rin na mga nakaparada ang hindi agad nadala sa mataas na lugar at nalubog sila sa baha. Pati ang langit, tila ipinakita na rin ang galit. Hindi may kakaila na nadungisan ang termino ng Pangulo dahil sa malaking pagkukulang sa pagtugon sa mga issue at ng tensyon sa sarili niyang administrasyon. Sa likod ng napakaraming issue at malalim na korupsyon, nag-umpisa ng sumabog ang galit ng sambayanan. Gusto ang panahon ng mga mababait at ng mga resilient. Ang mga mababait, hinago. Ang mga resilient, tinarantado. Kaya, hinahamon ka namin, Pangulong Bongbong Marcos, kung gusto mo magkaroon ng magandang legasiya, ang pangalan mo, ipakulong mo lahat ng magnanakaw. Nakatingin kami sa iyo, Pangulong Bongbong Marcos. Ang inaasahan ka namin, hindi dahil sa idol ka namin, kundi dahil sinasweldohan ka namin at inaasahan namin na tutuparin mo ang inuutos namin mga employer mo. Matindi ang galit ng taong bayan.